Samantala, para sa karagdagang sitwasyon po at balita dyan sa Albay, makakausap po natin sa linyang telepono si GMA News stringer Michael Haushan. Mike? Yes, Jiggy, magandang hapon ulit sa ating mga televiewers. Kanina bandang alas 10 ng umaga, umabot na po sa 40% ang nailikas dito sa mahigit 12,000 families o tumbas po na 51,000 individuals. Sa pag-iikot po natin kanina, patuloy pa rin yung ginagawang forced evacuation ng mga military gamit yung kanilang mga 6x6 trucks. Kasama na rin po yung Philippine Air Force at yung Philippine Navy. So far po, medyo natagalan siguro sa hindi po siguro masyadong namit itong 24-hour deadline na may likas yung mga evacuees dahil siguro yung distansya rin po ng lugar doon sa evacuation center, medyo hirap din po yung daanan, kaya medyo naantala itong paglilikas itong darating abot sa 51,000 individuals. Sa ngayon, ang reklamong natatanggap po natin dito sa Ligao City na pinunta natin kanina ng mga evacuee, yung kakulangan ng tubig doon sa kanilang evacuation center. Sabi nga nila parang hindi normal yung kanilang pamumuhay dahil wala daw silang panghugas ng pinggan, wala silang tubig na pangsaing, at ang pinaka-importante daw po ang tubig para doon sa kanilang palikuran. So, sabi nga nila kung hindi nga lang daw delikado itong Bulkang Mayon, kailangan mas mabuti pa daw na umuwi sa kanilang bahay, pero takot din sila dahil nakasalalay ang kanilang bahay. So far, sa update po ng P-Box mula dito sa Bulkang Mayon, meron po tayong nakapagtala po sila ng 277 na rockfall events. Tapos meron din po silang 38 volcanic quakes na nai-record base na rin doon sa kanilang seismograph. Yung sulfur dioxide emission, Jiggy, pumalas rin sa 457 tons per day. Jiggy. At Mike, itong problema, unahin muna natin itong problema nila sa tubig. Nabanggit na ba nila ito sa mga taga-OCD o lokal na pamahalaan na nangangasiwa dyan? Kanina sinikap po natin na kunan ng pahayag si Mayor Patty Gonzales Alsua, pero medyo meron pong nilalakad itong napaka-importante. Dito sa video kasi na nakikita natin, mukha namang maayos at maganda itong kanilang tinutuluyan. Pero kung problema nga ang tubig, karaniwan sa mga evacuation center na napupunta natin na namumroblema sila sa tubig, madaling kumalat ang sakit. Lalo pat sanitasyon ang pangunahing magiging problema dyan, Mike. Totoo po yan, sige. Bukod nga po pala dun sa tubig na kanilang inireklamo, problema rin nila paggabi, itong pag-atake ng mga lamok. Medyo malamok sa lugar kasi kung i-imagine mo po, yung sitwasyon sa classroom, open yung bintana. So, maluwag na makakapasok po itong mga lamok para makapangagat dito sa mga evacuee. Yun ang kinakatakot natin. Baka imbis na maging maayos yung kanilang health, baka magkasakit pa sila dito sa pag-atake ng mga lamok. So, siguro, sa mga susunod na araw, baka askaso rito ng mga taga-Department of Health para naman maiwasan siguro yung pagkakasakit nila ng dengue at kung sakasakali man. Gigi. Yung tulong sa pagkain, pagbibigay ng pagkain para sa kanila, kahapon sinabi ni Governor Joyce Salceda na mayroong at least tagli-5 kilong bigas yung bawat pamilya. Kumusta yung pamamahagi ng mga relief goods sa mga lugar na yan? Kanina sa ating pag-iikot, wala akong nakita na pamimigay ng relief goods dito sa aking mga pinuntahan na evacuation center. Baka sa mga ibang lugar meron. Pero kahapon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, abala po yung mga kapupulisan sa pag-e-empake nito mga bigas at saka other relief goods na ipamimigay po dito sa ating mga evacuees. Gigi. At sa ngayon, Mike, meron ka bang panawagan at least sa national government para malaman din nila yung mga pangangailangan dyan kahit paano makatulong sa local OCD dyan o lokal na pamahalaan? Anong panawagan mo para sa kanila? Yung panawagan po ng mga evacuees, siguro maayos siguro higaan. Kasi karamihan sa natin sa kanila isinasapin, yung napakanipis lang na banig. Yung nakausap nga po wala natin kahapon na lola doon sa Kamalig, sa bayan ng Kamalig, 99 years old. Sabi niya nahihirapan daw siya kasi matigas nga po yung hinihiga niya sa sahig tapos sa malamig. Aso wala daw siya magagawa kundi
sumunod lang dito sa utos na, ng lokal na pamahalaan. Gigi. Maraming salamat sa pagkakataon si Michael Hausyan, stringer po ng GMA News dyan sa Albay. Maraming salamat.